Hello guys! Welcome back sa aking channel. So for today's video, gagawa ulit ako ng content about sa pag-withdraw ng USDT dito sa Bybit. So meron na nga pala akong content dati guys kung napanood nyo ito. Yan, so yun ay, yung pag-explain ko dun guys ay hindi pa masyadong detail kasi bago pa lang ako nagka-content nun. So tara guys, gawin na natin yung content. So yun guys, pag nandito na sa Bybit na account, so nga pala guys, dapat nga pala ay verified yung iyong Bybit account para makapag-withdraw ka ng USDT papunta sa GCash. So dito mo makikita guys yung kung verified ng iyong GCash dito sa may taas. Yan, tapos nakalagay dito verified ID. So kailangan lang dyan guys ay mga government ID like driver's license, passport. So ang ginamit ko dyan guys para ma-verified yung aking account ay driver's license. So kung wala ka pang Bybit guys, ilalagay ko na lang yung link sa description. Tapos mag-sign up ka doon. So yun guys, magsimula na tayong mag-tutorial kung paano mag-withdraw ng USDT dito sa Bybit. So punta ka lang dito sa assets guys, dito sa baba. Yan, tapos yung USDT ko nasa Unified Trading. So para ma-withdraw mo siya guys, ang gagawin nyo ay ilipat mo siya papunta sa funding kasi hindi mo siya ma-withdraw pag nandito sa Unified Trading. So pindutin mo lang itong transfer. Yan, so ganito yung lalabas guys. So pindutin mo yung arrow na ito guys para Unified Trading papunta sa funding. Tapos ang coin ay USDT. Yan. Tapos max para lahat ng USDT ay ma-withdraw. Tapos confirm mo lang. Yan, transferred successfully na. So makikita nyo dyan guys, wala na yung USDT ko. Nasa funding na. So pag nga pala dito guys sa Unified Trading, ang ginagawa diyan ay dito sa spot. Yan. Sa mga token yan guys, para maging USDT yung yung token mo, like kunyari sa dogs, meron ka ditong dogs. So ang gagawin mo diyan guys, i-sell mo yung dogs para maging USDT. So after nyan, dito sell dogs, tapos confirm mo lang, wait mo maging USDT yung dogs. Tapos mapapapunta siya dito sa assets. Makikita mo siya dito sa assets sa Unified Trading. So yun guys, ito yung aking USDT, nasa funding na. So ang gagawin nyo dyan guys ay punta na kayo sa P2P. Yan, dito sa home guys. Yan. Tapos pindutin mo itong more. Yan, tapos ito guys yung P2P. Dito sa buy crypto. Deposit, buy crypto, tapos P2P trading. Yan, so yun guys, meron diyang buy and sell. So tayo ay magse-sell ng USDT. So dito tayo sa sell guys. Yan, tapos may mga limits dyan guys. So itong sa una ay 5,000. So ang hinahanap natin guys ay yung 2,000 lang na limit. So scroll natin pababa. Nga pala guys, pindutin nyo muna pala yung payment methods. Ang akin ay GCash. GCash. Tapos confirm para GCash lang yung lumabas. Yan. So hahanap uli nung limits na 2,000. So ito guys, kay pass change Bybit. So meron siyang limit na 1,000. So pwede tayo dyang mag-sell ng USDT. Tapos makikita nyo dito guys yung kanyang mga orders. Tapos 99%. So dito tayo sell. Yan, all. Tapos payment method ay GCash. So kung wala ka pang GCash guys dito sa Bybit, so ilalagay ko na lang din yung link ng
tutorial ko kung paano maglagay ng GCash dito sa Bybit. So after nyan guys, sell. So may marireceive ako na 2,400. So ang USDT ko ay 42.8. And sell. Tapos after nyan guys, meron dyang pending payment. So within 30 minutes daw ay dapat makapag ng payment yung buyer. Tapos pindutin nyo lang ito guys, itong contact buyer para malaman na online kayo. Tapos i-message mo lang na sell USDT para malaman na online kayo guys. Tapos wait mo lang mag-check kasi hindi yan nag-check minsan ay gawang hindi pa online yung buyer. Pag nag-check na yun guys, online na yung buyer. Tapos wait mo lang kasi minsan ay matagal bago mag-send ng payment. Tapos back mo lang yan guys, paulit-ulit lang. Ganyan lang. Tapos wait mo lang guys. So yun guys, makikita nyo dyan yung release now naka-disable pa. So kapag ganun guys, meaning nun ay hindi pa nakakapag-send ng payment yung buyer. Enable lang yan kapag nakapag-send na ng payment yung buyer. So papakita ko sa inyo mamaya. So yun guys, may nag-notif na sa akin. So nakalagay dyan, the buyer has successfully completed the payment. Please confirm receipt and proceed to release the coins. So yun guys, pwede na nating i-release yung USDT. So yun guys, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung release now. So pwede na siyang pindutin, naka-enable na siya. So kapag nag-send na ng payment yung buyer, pwede na siyang i-release. So punta lang tayo dun sa GCash. So ito guys, yung sa GCash. So yun ay 2,417. So tingnan lang natin dito sa transaction. So yun guys, makikita nyo, ito yung payment ng buyer, 2,417. So kapag ganun guys, pwede nyo nang release yung USDT. So balik lang kayo dito sa Bybit. Tapos pindutin nyo lang itong release now. So yun guys, nga pala, bago kayo mag-release ng USDT, siguraduhin nyo munang nag-send ng payment yung buyer. Kasi minsan lang naman may mga nang-i-scam pa rin dito sa sa Bybit. May mga nakikita ako na na-scam daw sila. Hindi daw nag-send ng payment yung buyer tapos ni-release na yung USDT. So after nyan, pindutin nyo lang itong release now. Tapos I have checked, yan. Tapos release now, knowledge. So yun guys, after nyo ma-release yung sa USDT, ilalagay nyo yung inyong PAN password. So tuturuan ko din kayo mamaya kung saan makikita itong PAN password para makapag-set up kayo ng inyong PAN password dito sa Bybit. So yun guys, kapag okay na, so ganyan yung lalabas, completed na. Tapos ito yung inyong details. Tapos after nyan, view my assets ninyo. Yan, so makikita nyo dito sa funding account, wala na yung aking USDT kasi nabenta na. So yun guys, ganun lang yung pagbebenta ng USDT dito sa Bybit. So tuturuan ko kayo dun sa fund password kung saan makikita kung paano mag-set up ng fund password dito sa Bybit. So i-back nyo lang ito guys. Yan, back. Yan. Tapos pindutin nyo lang itong home. Yan. Tapos click nyo ito dito sa profile ninyo. Tapos dito sa settings, ito. Yan. So ganyan yung lalabas guys. So pindutin nyo lang itong security. Tapos ito guys yung fund password. Naka-configure na yung akin. Yan. So kapag wala pa kayong PAN password guys, pindutin nyo lang itong PAN password tapos mag-set up kayo ng inyong PAN password para sa pag-release ng USDT sa Bybit. Tapos meron ditong change PAN password, unlink PAN password. So mahalaga yun guys, itong PAN password dito sa Bybit para hindi mawala yung inyong
fund or yung inyong assets. So yun guys, ganun lang yung pag-withdraw ng USDT dito sa Bybit. So yun guys, tapos na yung ating content for today's video. So huwag mo kakalimutan i-like, i-share, at i-subscribe ang aking channel for more updates at iba pang tutorial. God bless!